Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na dyan with evidence. Ako, VP Sara pinariringgan ang may utang ng kayang asawa 8 million pesos. Pumunta si VP Sara sa Batangas. Nako, lahat yata ng mga quadcom congressman parang pinuntahan ni VP Sara. Parang naniningil na si VP Sara sa ginawa nilang pangbabastos, pagyurak at pagkulong sa mga tauhan ni VP Sara. Mga kabibig, remember nangyaring quadcom noon? 'Di ba? Na cite in contempt si Attorney Zulaika at yung iba pa. Ngayon pumunta sa Batangas si VP Sara. Sinisingil niya ang may utang. Sabi dito, naniningil si VP Sara ng utang sa Batangas. 8 million daw. Yari na. Yung may utang daw kay VP, nakita niyang namimigay ng pera sa Batangas. May pera naman daw pala. Ha ha ha. Ito pa oh. Kanya, yung buaya nyo dito, gustong ipakulong ang dati kong Chief of Staff, Attorney Zulaika. Hindi niya alam si BBM ang nag-appoint. Iba talaga ang mga birada ni VP Sara ba? Pinamumukha niya talaga sa mga tao kung gaano kabobo ang buaya. So eto kabibig ha, manood tayo kay VP Sara sa kanyang ratsyadahan sa mga buaya na gusto niyang, Lai, bakit may utang ka, Lai? Bayaran mo na, Lai. 8 million pesos na, Lai. Tapos namimigay ka ng ayuda dyan, Lai. Grabe ka naman, Lai. Pinakukulong mo pa yung mga USEC ni VP Inday Sara, Lai. O, ito na kabibig ha. Sobrang lay-lay na to. Eto na, manood tayo kay VP Sara sa kanyang pagbirada sa mga may utang sa kanya. Sabi niya, hindi, masakit ang dibdib. Masakit ang dibdib ko. Sakit ako ang lugar. Sakit ang dibdib ko. Sakit ang puso ko. Dahil wala ang mga girlfriend ko. Makinig, mga kabibig medyo malayo yung video pero makinig lang tayo kay VP Sara. Makukuha mo talaga kung ano ang kanyang ibig sabihin at kung ano ang mga sinasabi niya. Hindi. Dahil naghiwalay na sila ng nanay ko, hindi siya asawa ulit. Akin, diretso niyo na daw kayo na siya ay nakikiusap na i-diretso ninyo ang boto ninyo para sa 10 senators na PDP. Wala, pumalakpak ang Batangas. Bongo, si Jimmy Bongo, si Jimmy Hilo, si Kapul Lambino, si Rodante Arboleta, Philip Salvador, Nick Rodriguez, Apollo Tuloy, at Doc Marites Mata. Last two. Sino yung dalawa? Senator Irene Marcos at Senator Arlene Villas. Yan na. Pinig tayo kabibig. Bakit kailangan diretso ang boto? Unang-una, kapag tinalungan natin sa kabilang politika, kabilang grupo, kakagulo lang away politika araw-araw. Nakakalimutan ang bayan ng mga proyekto. Bakit? Pangalawang rason, bakit sa politika? Nauna ang politika. Anong pangalan ng buhaya niyo dito? Anong pangalan ng buhaya dito? Hala? Ursula. Wala sa problema. Sa impeachment. Kung makapansin nyo, hindi ko siya pinabagay. Dahil, dahil sasabi nasa mga abogado na yan. Dahil natanggap ko na yan. At isa ko sa kung ano una pa sa kay sila. Whatever it be. Kung ano yung mangyayari, is mulan na yan ng Diyos. Sabihin mo ka lang,
ano man yun. Kaya wala ko problema dyan. Nakikin ako sa politika. Ang lolo ko ay dating governor ng Antibayan Davao. Ang tatay ko, mayor, president. Mga kapatid ko, nasa politika din. Kaya naiintindihan ko kung ang tao, kung hindi siya, ang grupo niya. Ito yung politika ko, ito yung grupo ko. Ganitong klaseng tao kami. Mapakulong namin mga kaibigan. Tulad na rin yan sa ayan. Ang ano lang, magkukulang niya ito. Magkukulang. Ursula. Sino ba yung Ursula na yan? Dahil pinili ko niyo yan eh. Tulad ng pagkakakulong ng mayor ninyo, ay ganoon din nakita ninyo ang ginawa nila sa chief of staff namin sa Office of the Vice President. Pinakulong din nila na ang rason ay i-dismiss niya kulong ang Undersecretary ng Department of Education. Na sinabi naman ng inyong buhaya, Buhaya. ay dapat yan siya pakulong. Kasi sinabi ng ko naman, bakit mo papakulong yan? Si President Marcos ang nag-appoint niya, hindi kami. Kung tinanggap ng Presidente ang pag-alis niyan, ay bakit ipapakulong niyo ang chief of staff ng Office of the Vice President? Sabi ko, ang appointing authority na Office of the Undersecretary ay Office of the President. Pero hindi niya alam yan. Oo. Sabi niya, ano daw, champion? Pero napakasimpleng appointing authority ay hindi niya alam. My God, bobo. Sabi ko nga, wala ko problema sa impeachment. Pero may problema ako sa pagpulong nila na walang legal at tamang rason sa mga kalaban nila sa politika. Oh. Pangalawa, yung tipong ng tao na nagkamali tayo na piliing representante ng ating distrito. Di po ba yung asawa ay may rape case? Wala. Ang asawa may... Lumapit siya sa asawa ko. Oo. Eh dahil naghahanap ng buhay, alam nyo, naghahanap buhay talaga sa amin yung asawa ko. Dito dahil naghahanap buhay, o sige, magiging natin ito. O tapos na ang kaso. Magbayad ka na ng 8 million. Ilang beses, siningil ay hindi na bayad. Ganyan ang klase ng tao na kami natin na napili. Tinatakbuhan ang okay natin. At yung abogado na ako, hindi ko na sa practice. Hindi talaga nakakabayad lahat. Gusto sabihin yan, ito attorney, meron akong konti. Ito na muna. Pag nagkapera ako sa sunod, bibigay po ako. Pakaya. Sa sunod na form mo, ito attorney, konti po. Ito lang po muna ngayon. Hindi talaga eh. Grabe no, hindi talaga nagbayad, tinakbuhan. No, tinakbuhan. Ang asawa ni VP Sara, hindi binayaran 8 million pesos pala. 'Di ba? May kaso pa yung asawa niya, may kaso pa ang asawa ni Jinky. Tinago pa ni Jinky. Naghanap sila ng tulong kay Mans Carpio. Tinulungan ni Mans Carpio. Natural, hindi naman free ang tulong. May bayad niyan. A total of 8 million. Hindi binayaran, tinakbuhan. Tapos ibubuton yung ganong klaseng politiko. Hindi nga makabayad sa kanilang personal na mga obligasyon. 'Di ba?
Kunwari, walang nangyari. Tapos, nakikita ko, namimigay na Ginagaya ni VP Sara yung pag ganon-ganon tapos ganon sa mga estudyante, ganon. Iba si VP Sara, ginagaya niya si Luistro, grabe. parang wala ng utang mo. Ay, pero naman pala Iba, VP. Banatan mo yan. Ninang Ursula! Ninang Ursula. Ako ang pare. Ako ang pare. Ako ang pare. Ay, Ano tawag mo sa panak mo sa ulihin yung bayad ng utang? Yan. Yan. Ursula. Hanapin mo natin. Nagkamali tayo ng pili ng presidente. Kamali din tayo ng pili. Hindi natin nagpilitan yung kalakas eh. Pahiya si Ursula. Diba? Diba? Ganyan ang klase ng pagkakamali natin. Kaya ngayong darating na Lunes, meron tayong pagkakataon na itama ang mali. Correct. At yun ay ang pagpili kay Congressman Rani Abu. Naibalik natin sa Kongreso na 9 years napaganda ng track record ng Deputy Speaker. At sabi ko nga, pwede maging speaker, di ba? Hala. Bakit hindi? The next speaker. Diba? Ihahatid Manginig ka na, Martin, kapag pag manalo itong sa Batangas, may papalit na sa iyo the next speaker na to. Nako po. Paano kaya no kung ang next speaker of the house ay kaalyado ni VP Sara? Nako kabibig, mapustro yung pustro yung impeachment ni BBM na isinampa ng Duterte Youth Party List, 'di ba? So sana manalo to no para siya ang next Speaker of the House. natin lahat doon sa Kongreso, buong Pilipinas. Hatid natin, ito po ang aming piniling speaker. Kami po ang taong bayan. Yan. Dahil, wait, check ko muna. Wala ka namang tinakbuhan na utang. Tinakbuhang utang. Diba, VP Sara? Meron tayong pagkakataon na itama ang mali. Kaya gawin natin yun. Hindi lang ipagpili sa representante natin, pero yung tatlong sinabi ko, una lang, napakulit-ulit natin ang pagkamali bilang mga botante kada eleksyon. Baka pa, sigurado ako, meron tayong nakikita tunay na pagbabago. At hindi yung pangangakbuhan tayo, magsisinungaling, pwede ang bigas. 3 taon nakalimutan ang pangako. Ngayon ay darating na halalan. Anong maalala? 20 ang bigas. Doon sa Cebu. Gusto ko palang palay na. At isang araw lang. Dahil hindi kaya. Nagkukunwari. At para bang hindi nagugutom ang mga tao sa Luzon at Mindanao. Dahil Visayas na po ang magbente ang bigas. Alam niyo, masakit sa akin. Sa pagbibili ng goto, sa mga ganyan.
yung nangangako, tapos hindi binibigay. Tapos, bigay, tapos wala na. O, binigay ko na ha. O, isang araw lang pala. Para pakitang tao lang. Masakit sa akin. Kasi alam niyo bakit? Narinig niyo ba na pinili ang boto ko ng 2 million? Kahit kung 20 billion yan, hindi nila kayang bilhin yung boto ko at pagkatao ko. Hindi nila kaya akong takutin. Na mawawalan ako ng ayuda, mawawalan ako ng budget. Dahil, alam ko, kapasigan ko, kaya kong magtrabaho kahit walang budget. Ginawa ko na yan noong ako ay mayor ng Davao City. Nagawa ko yan noong pandemic. Naitawid ko ang syudad ng Davao nang wala kami saktong budget sa panahon ng pandemya. Dahil sobra ang pangangailangan, ang taking pangangailangan para sa ayuda. Ayun mga kabibig ha. I-share ni VP Sara ang kanyang experience and the same time ang kanyang banat ni Ursula. Hala, sino ba itong Ursula mga kabibig? Meron namang, grabe no, ito pala ang nangyari. O, i-share ko sa inyo ha. May bago na naman tayong parang news ngayon kabibig. Naku, delikado to kabibig. Oh. Itong si Batangas lawmaker Jinky. Oh, si Jinky Luistro. Nako, haharap ng bagong disqualification cases for her presence on at least 2 occasions where the government cash assistance was being distributed. Nako, si Jinky Luistro naman. Nako po, disqualification case na naman to. In what could be the first ayuda-related case against a candidate in the coming midterm election. Meron bang mga video dyan na maipakita? Tanong ninyo sa buong lalawigan ng Batangas, kami po'y 6 na congressman. Kung sino ang may linggo-linggo ay may payout. Nga linggo-linggo? So 4 na beses silang may payout? Na grabe. Ang si Beatrix lamang po ng Batangas 2nd District ang nakakagawa sa buong lalawigan ng Batangas na hindi lang iisang beses, minsan 2 hanggang 3 beses ang payout. Na grabe. 2 lang. Palakpakan po ninyo mga Beatrix. Let me clear you one thing. Si Beatrix po, hindi makakapagbaba ng maraming AIS kung hindi dahil kay Speaker Ferdinand Martin. Allah, Si inamin. Beatrix po, hindi makakapagbaba ng tuwan kung hindi dahil kay Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Allah. Si Beatrix po, hindi makakapagbigay ng 100,000 na hospital assistance kung tawagin natin ay MAIR kung hindi dahil kay Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Sa aking ama at boss sa mababang kapulungan, ating pong bigyan ng pinakamalakas na palakpakan, Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Grabe. Si pala yun. Diba? Si pala yung author doon. Nako, grabe. Ito pa. O, ito pala yun, oh. Disqualification case niya. Hala. Nako. Grabe, mga kabibig. So, yun pala, mga kabibig. Ito pala yung pinariringgan ni VP Sara. So, ano ang iyong komento sa pararinig ni VP Sara na tinakbuhan ng utang? Naku, grabe. 8 million pesos. 8 million pesos. 8 million pesos. Malaki na rin yan, mga kabibig. So, ano ang iyong komento dito, mga kabibig? Sabi ni VP Sara, hindi kasi ako tumatakbo ngayon. So, babanatan ko yung lahat. Iba si VP Sara. Pinupuntahan niya lahat ng mga bumanat din sa kanya. Lahat ng sumiran sa kanyang pangalan, pinuntahan niya. Sabi niya, ang gaba di magsaba. Ngala, naku po. Baka darating na ang gaba nila sa 2025 election. Do you think mananalo itong si Jinky Luistro, si Beatrix ba na?
Bistrix. Sabi nila si Ursula. Grabe naman yung mga tao, no? So lang kabibig ang ating Ladies Libak-Libak for today. Ano ang iyong opinion hinggil dito? Tama lang ba itong ginagawa ni VP Sara ng pagpaparinig? Binanatan niya itong mga taong grabe din yumurak sa kanilang pagkatao. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone! See you next time!